ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Nagwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako.
nagkakasala. Ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako.
nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mong ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Sinabi mo sa iyong salita'y di kita pababayaan. Tumawag ka't manalangin at ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal.
kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito, kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlan. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito, kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito, kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahadlan. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahadlan. Isang mapagpalang ah, hapon po sa ating lahat. Paumanhin sa kadahilanan na nagloloko po yung ating signal. At ginawa naman po yan natin yung the best natin. Salamat sa Panginoon. Sa pagkakataon na muli ako po ay nasa inyong harapan upang pahayag po ng mensahe ng ating Panginoon sa pamagitan po ng Journey in the Word. Kaya po sa pagpapasimula po natin, ngayong oras na tayo po ay manalangin. Amang Diyos na kapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat ngayon pong hapon ito sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa amin. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, at sinasamba at dinadakila. Samahan niyo po kami ngayon pong oras na ito, Panginoon, at pagpalain mo lahat ng mga tagapakinig. Maraming salamat po, Ama, purihin at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ngayon pong hapon na to, samahan niyo po ako sa pag-share po natin ng salita ng Diyos. And bago po yun, nais ko po muna kayong kumustahin. Kumusta na po ang bawat isa? At ako naman po ay nasa magandang kalagayan and praying na kayo din po ay nasa magandang kalagayan. At lagi po namin kayong isinasama sa amin pong pananalangin. Ngayon pong oras na to, ang gusto ko pong i-share sa inyo yung patungkol sa pananalig ng isang babaeng Kananea. Pakipagbukas po kayo sa akin dito po sa Matthew chapter 15
verse 21 hanggang 28. Babasahin ko po ito sa inyo. Sabi po ng Biblia, umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. May isang Kananea na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak ng babae ay sinasaniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu. Pero hindi tumugon si Jesus, kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, paalisin ninyo na o ang babaeng iyan dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. Sinabi ni Jesus sa babae, sinugo ako para sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan ninyo po ako. Sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain na mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Nangyari ang ayon sa inihiling mo at ng sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Napaka buti po no ng ating Panginoon. Palaging ang maraming bagay na nangyayari ay may dahilan. Katulad po ng babaeng Kananea, tila para bang ang kanyang paglapit sa Panginoon is nakaramdam siya or nakaranas siya ng tinatawag na rejections. Kasi nung unang lumapit ang babae ito nang sabi niya, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tulungan niyo po ako sapagkat ang aking anak ay inaalian or sinasadniban ng masamang espiritu. Ngunit gabutok man, hindi tumugon ng Panginoon. Nilampasan lang niya yung babae. Hindi siya pinansin ng Panginoon. No? Tila parang wala lang, dinedma siya ng Panginoon. Ninisnab siya. Pero makikita natin dito, no, ang ginawa ng babae ay sumunod-sunod pa rin siya. Nag-iingay, Jesus, anak ni David, Panginoon, Jesus, anak ni David, mabag ka sa akin. Kaya ang ginawa po ng mga alagad, lumapit sila sa Panginoon at ang sabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, pagbigyan niyo na nga po ito. Kasi sunod ng sunod sa atin ang ingay niya. No, at nang umalis na at manahimik na siya, siya ay nag-iskandalo. Ano, lapit siya ng lapit. Pero makikita po natin dito no na nakita natin dito na sumagot yung Panginoong Yesus, no? Sinabi ni Yesus sa babae, sinugo ako, sabi niya ganoon, no? Sinugo ako para sa mga Israelita lang, no? Sa mga Israelita, no? Mga naliligaw na tupa sa Israelita. Pero lumapit ulit yung babae, no, kay Jesus at lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, tulungan ninyo ako. So ibig sabihin, parang ang Panginoon hindi kabilang yung babae, no? Sinabihan yung babae na hindi siya kabilang dun sa mga nawawalang tupa. Ano po? Pero lumapit pa rin yung babae sa Panginoon, lumuhod siya. Patira pa siya, sinabi niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Pero ito pa yung masakit. Sumagot ulit yung ating Panginoong Jesucristo, sabi niya nasa pamagitan ng kasabihan nila noon na hindi tamang kunin yung pagkain ng mga anak at ibigay sa aso. Sabi, hindi pwedeng ibigay sa iyo yung pagkain. Parang gano'n. Ang pinopoint po dito, hindi pwedeng ibigay yung pagkain ng anak at ibigay sa alipin. Yung ibig sabihin kasi ng aso ay pagiging isang alipin. At hindi sila karapat-dapat dun sa pagkain ng kanilang Panginoon. Pero sumagot ulit yung babae na sabi niya, tama po Panginoon, sabi niya. Pero ang aso man ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang
Panginoon, ng kanilang amo. So nakita natin dito talagang yung babae ay nagpumilit sa Panginoon. Kaya pagdating po sa verse 28, sinabi ng Panginoon at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyari ang ayon sa hinihiling mo at ng sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. So nakita ho natin dito mga kapatid, mayroong 4 na bagay na gusto ko pong i-share po sa inyo yung kung paano ipinakita ng isang babaeng kaniniya yung kanyang pananampalataya para gumaling, no, or lumaya at magkaroon ng redemptions, or we can say na deliverance yung anak niya na inaalihan ng masamang espiritu. Una, the number one, the Canaanites, no, yung the Canaanites or Canaanite woman approach Jesus Christ boldly and ask for help. So malinaw na pinakita po diyan na ang babae, no, talagang siya ay in-approach ng Panginoon, in-approach niya yung Panginoon ng may lakas ng loob. Hindi siya nahihiya. Talagang sinigaw niya, sabi niya, Panginoon, anak ng David, mabag po kayo sa akin. In-approach niya yung ating Panginoon dun sa verse 21 hanggang 22 na ang sabi diyan, tingnan po natin. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. Tingnan natin po, no, yung verse 22. May isang Kananea na naninirahan doon at lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, Panginoon, quote and quote, sabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahirapan ng masamang espiritu. So, agad-agad kinuha niya yung attention, no, ng Panginoon. Siya nagsisigaw, siya lumapit, even his disciples, nakuha niya yung attentions ng babaeng to, yung mga alagad, kaya lumapit din yung mga alagad sa Panginoong Jesucristo. So nagpapakita talagang in-approach niya yung Panginoon ng may lakas ng loob, boldly, no, talagang sinabi niya, naging specific siya kung bakit kailangan niya yung tulong ng Panginoon, sapagkat alam niya walang ibang makakatulong, no, sa kanya kundi ang Panginoon. Alam ko po ang bawat isa sa atin mayroong hinihingi sa Diyos. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may idinadalangin sa Panginoon. Na ang tanong ko po doon ay, natanggap na po ba natin? Nakuha niyo na po ba yung katugunan ng Panginoon? Kung hindi pa, gayahin po natin yung ginawa po ng babaeng kaniniya na talagang in-approach niya yung Panginoon ng may lakas ng loob para hingin yung tulong ng Panginoon. Kaya mga minamahal, magkaroon tayo lagi ng lakas ng loob, no, na tawagan ng Panginoon at sabihin natin yung gusto nating hingin sa Kanya na huwag kang nahihiya. Amen. Especially kapag tayo sama-samang nananalangin, ano po mga kapatid, sama-sama tayong gumawa, sama-sama tayong lumuhod sa harapan ng Panginoon. I-approach natin ang ating Diyos na po at tumingi po tayo sa Kanya. No? Walang imposible sa Panginoon na po ang lahat ng bagay ay kayang ibigay ng ating Panginoon. Katulad ng babaeng kaniniyang ito na ang sabi niya ay lumapit siya sa Panginoong Yesus. Sabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasabiniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu. So talagang nandoon yung eagerness niya. Nandoon yung kasigasigan niya, yung paglapit niya sa ating Panginoon. Sa paglapit natin sa Diyos, magkaroon po tayo ng ganong puso ng walang pag-aalinlangan. O doon reject siya ng Panginoon, tila parang tila parang nilampasan siya ng ating Panginoon. Hindi pinansin yung kanyang panaghoy. But ang ginawa ng babae talagang hindi siya nahiya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit sa Panginoon. Ano pa? Yung pangalawa, tingnan natin yung next
slide po natin, ano yung sabi ng number 2? The Canaanite woman never got discouraged. Hindi siya hindi siya na pinanghinaan ng loob. Hindi siya tumigil. Kaya pala ang sabi ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Manalangin kayo lagi. Huwag kang titigil sa pananalangin. Tuloy-tuloy na pananalangin ang iyong gawin. Dahil sinabi ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you and show you great things that you have not yet seen. Dito po sa verse 23 hanggang 25 po ng Matthew, binasa po natin 15, ang sabi riyan, pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya, ito yung mga alagad, at sinabi, paalisin ninyo na po ang babaeng yan dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. Yung ibig sabihin po ng mga alagad, babasahin po natin sa isang salin sa Poimen Bible, ang nakalagay po doon ay, pagbigyan nyo na nga po siya. Guro, Panginoon, pagbigyan nyo na nga po siya. Kasi ang ingay, sunod po ng sunod sa atin at nang siya ay umalis na. Na yun ayun po yung approach po ng mga alagad sa Panginoon sa ibang salin ng Bible. Kaya sa 24, sinabi ni Jesus sa babae, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Sa bayan lang ng Israel ay sunugo. Pero tingnan natin dito, verse 25. Pero sabi dito, lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya. At sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. At andun talaga yung pagluhod ng babae. Nandun yung pagsusumamo niya. Na kahit na tila parang sabi ko kanina is nare-reject yung kanyang pagdulog sa Panginoon. Na tila parang hindi siya karapat-dapat doon sa paglapit niya sa ating Panginoon, no. Pero ang babaeng ito, hindi siya na-discourage. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Hindi siya tumigil. Talagang lumapit pa rin siya at lumuhod sa harapan ng Panginoon at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Gayun din po sa atin. Sa panahon na tila parang hindi natin nakakamtan yung kasagutan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin nararanasan yung pagtugon ng pananalangin natin. Tila parang ang labo, hindi natin makita. Pero sinasabi ko po sa inyo, kapatid, wag po tayong susuko. Wag po tayong magpapadiscourage sa sitwasyon. Bagkus lumapit pa tayo sa Panginoon. Bagkus mas lalo tayong magpursige at lagi tayong manalangin para sa ating Panginoon. Amen po. So bibilisan po natin pangatlo. Number 3, the Canaanite woman, she humbled herself. Talagang siya ay nagkaroon ng pagpapakumbaba. She humbled herself. Nagpakumbaba siya. Nilunok niya yung kanyang pride. At ginamit niya yung pride niya sa paglapit sa Panginoon. Hindi ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi pinagkakaloob ng Panginoon yung aking hinihiling sa Kanya. So, she humbled herself. Siya nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Ano po? Verse 26 hanggang 28. Ang sabi niya rito, sumagot siya or sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng isang sana ba ako? May bata ritong makulit. Sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng isang kasabihan. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso
ay kumakain ng mga tirang nauhulog mula sa mesa ng kanilang amo. Tignan niyo po yung kapakumbabaan ng babae. Doon pa lang po sa verse 25 ay pinakita doon na lumuhod sa harapan niya. Nagmakaawa ang babae. Sa iba makikita natin nagpatira pa eh. So, nagpatira pa yung babae sa harapan ng Panginoon, hiningi niya yung tulong. Ano po, dito sinabihan siya ng Panginoon na ay hindi tama na kunin yung pagkain ng anak at ibigay sa tuta. Pero tingnan mo yung babae. Sabi ng babae, tama po. Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahulog mula sa mesa ng kanilang Panginoon. So sinabi niya, yes po Lord, hindi po kami karapat-dapat. Opo Panginoon, hindi po ako nararapat dyan po sa pagkain na yan. Pero meron din naman po, kahit mumulang po, kahit konting-konti lang po. Namumulang po yung ibigay mo sa akin. Ano po, kahit mumulang, kumakain din po yung aso mula sa pagkain na hulog sa kanyang Panginoon. Kaya po inihiling ko po no na magkaroon po tayo ng pagpupursige. Karoon tayo ng kapakumbabaan sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon pong oras na to. Mga minamahal, isang bagay na nagagawa po ng isang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Yun po ay ang mapalambot yung puso ng Panginoon. Dito, nung nakita ng Panginoong Jesucristo yung kapakumbabaan ng babae, lumambot yung puso ng Panginoon. Diba? Lumambot yung puso ng Panginoon. Tingnan natin ulit yung verse 25. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Pinakita talaga yung kapakumbabaan dito ng ating ng babaeng ito sa harapan ng ating Panginoon, no? Doon sa verse 25. And sa 26 ulit, sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng isang kasabihan. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Samagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pag sinabi ng babae, tama po kayo, Panginoon, kami mga alipin lang. Yun yung pinapakita rito ng babaeng kanina. Tama kayo, Panginoon, kami mga aso lang. Ibig sabihin kami mga alipin lamang, Panginoon. Pero kahit mga alipin ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. Diba? Ng kanilang Panginoon. Kumakain, nakakatikim din naman po kami ng pagkain, ng mga tira-tira mula sa aming Panginoon. Kaya ito po pinakita talagang tinanggap ng babae, inamin ng babae na siya ay isang alipin. Pero talagang pinush niya yung paniniwala niya, no? Paniniwala niya sa Panginoong Jesucristo. Kaya po sa ating paglapit sa Panginoon, yung kapakumbabaan po ay huwag pong mawawala na ito ay maging karakter ng puso natin sa harapan ng Diyos sapagkat ang kapakumbabaan ay kayang-kayang palambutin ang puso ng ating Panginoong Diyos. Tingnan natin yung pinakahuli, yung number 4. No, ang sabi diyan na number 4, the Canaanite woman pursued what she wanted. Pinurso niya. No? She pursued what she want. Talagang pinurso niya yun. Pinilit niya. Kinulit niya yung Panginoong Jesucristo. Sa kanyang kapakumbabaan ito, nagpapakita yung kanyang humility nandoon. But yung pride, no, yung paggamit niya sa kanyang pride, ginamit niya ito sa tama. Iyon yung pride na hindi siya susuko. Hindi ako susuko. Yun, ginamit niyang tama yung pride niya. Kahit anong mangyari, hindi ako susuko na lumapit sa Panginoon. Na kahit ilang beses na hindi sagutin, hindi
tugunin ng Panginoon yung aking dalangin sa Kanya, pero hindi ako susuko. Ipipilit ko, ipipilit ko, ipipilit ko. So, ganun yung ginawa ng babae. Yung Canaanite na babae na yan talagang pinurso niya, no? Kung ano yung gusto niyang makamtan, hindi siya sumuko, hindi siya tumigil. Kaya tingnan natin yung 27 and 28 ulit. Sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon. Diba? Tama kayo, Panginoon. Sabi niya. Pero iniisip ko yung damdamin ng babae that time eh. No, kaya siguro sobrang tinitingnan niya yung sarili niya, lumong-lumo siya sa sarili niya eh. Kung siguro kung pansarili na lang niya yun, tumigil na siya, minto na siya eh. Pero hindi para sa kanya eh. Kaya ang sabi ni Pablo eh, wag lamang ang inyong sariling kapakanan, ang inyong pagmalasakitan. Bagkus pagmalasakitan nyo din naman ang iba. Sayong mga lingkod ng Panginoon, tayo mga tinawag ng Panginoon, dito tayo nabubuhay eh. Hindi para sa sarili natin. Una, syempre para kay Lord. Pangalawa, para sa kapakanan ng iba, yung ating pong ginagawang ito. Diba? Ako personal, ginagawa ko po yung paglilingkod na ito, una para sa Panginoon eh. Pangalawa, para sa ibang tao. Kung para sa akin lang, titigil na ako eh. Diba? Kung para sa akin lang, mag-a-attend na lang ako, makikinig na lang ako, mag-worship na lang ako lagi sa Panginoon. Para sa akin na lang yung tinitingnan ko eh. Pero hindi eh. In matters of serving the Lord, na may pananalig na katulad po ng isang babaeng Kananiya, kung susuriin ko po yung aking sarili, hindi po ako karapat-dapat sa Panginoon eh. Pero dahil ako'y tinawag ng Panginoon, yung panawagan sa Diyos, no, ipinupulso natin to para sa kapakanan ng iba. So yung babae, hindi na yung sariling damdamin yung tiningnan niya eh. Tiningnan niya dito yung kalagayan ng kanyang anak. At gayon din po tayong mga pastor, tayong mga leaders, workers, ang titingnan po natin sa pagkakataong ito, kaya discourage na tayo. Titingnan pa rin natin yung kapakanan ng mga dinidisciples natin eh. Yung kapakanan ng mga anak natin sa pananampalataya, kahit hirap tayo, kahit nakakaiyak, gusto mo nang sumuko, pero pag tinitingnan mo yung kapakanan ng yung mga nasasakupan, talagang ipupurso mo eh. Yung calling mo to serve the Lord. Katulad ng babaeng to. Itong babaeng to, that time, kahit feeling niya, ganun, siguro, marahil, discourage siya sa bad, ang nagpupush sa kanya para makuha niya yung kanyang inihingi, yung kanyang anak, tinitingnan niya lagi yun. Input sa atin. Nagiging inspirasyon ng babaeng ito, yung kanyang anak. Ganun din po tayo. Maging inspirations po natin sa ating paglingkod, unang Panginoon, pangalawa, yung mga taong nakatingin po sa atin para sila po ay ma-encourage pa lalo sa paglilingkod natin na maging halimbawa po tayo sa pananampalataya. Kaya sabi rito, at sinabi sa kanya ni Jesus, yan na, praise the Lord. Lumambot yung puso ng Panginoon dito. Tingnan natin kung paano gumawa ang Panginoon. Nakita ng Diyos talagang yung kapakumbabaan ng babae. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Lumambot bigla. So, yung pagpupumilit ng babae, yung in-approach niya yung Panginoon ng may lakas ng loob, yung hindi siya nagpatinag, hindi siya na-discourage, nagpakumbaba siya, pinilit niya yung hinihingi niya. Ito nagpakita ng nagtawag pansin sa kanya. Nakatawag pansin sa Panginoon. Nagpapakita ito ng isang malaking pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, napalaki ng pananampalataya mo. Kaya mangyari ang ayon sa hinihiling mo. Maganap, sabi niya, mangyari kung ano hinihiling mo. So, ano man situations po natin? Ano yung problems natin? Problema ka pinansyal. Magulo yung pamilya mo. Hanap buhay na hanap mo. Kalayaan sa utang o ano pa man. Manalig ka lang sa Panginoon. Gayahin natin itong example na ginawa ng isang babaeng Kananiya. So, nung nakita ng Panginoon yung pananampalataya ng babaeng Kananiya, sabi ng Panginoon sa kanya, mangyari
ang ayon sa iyong inihiling. Pakita mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. At nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Suddenly, the word suddenly, pagdakay, gumaling ang anak ng ang anak ng babae. Lumaya, nagkaroon ng deliverance yung kanyang anak. Kaya po sa aking pagtatapos, sabi po ng ating conclusions, walang imposible sa taong nananampalataya sa Diyos. Kapatid, magkaroon tayo ng pananalig at pananampalataya. Katulad ng pananalig ng isang babaeng Cananea. Manampalataya ka, manalig ka, siya, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon, ano man yung inutusan mo. Maraming salamat po sa inyo at salamat po sa ating Journey in the Word. Bukas po, kita-kita po tayo ulit at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At sa aking pagkatapos, i-allow niyo po ako para manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Lahat po ng mga nanood, lahat po ng mga nakinig, especially mga leader. Lord, palalimin mo po yung pananampalataya ng bawat isa. Patatagin niyo po yung bawat isa sa amin. Palakasin niyo po yung bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Dinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at dinadakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you all. Hanggang sa muli, sa Diyos ang kapuri. Nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan. Nasa iyo'y namamahal. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man
lagi mo ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw